Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Yung aking katanungan ay, kailangan po bang saktan natin ang ating katawan para mano natin yung kasalanan? Ay, mali po yun. Yung ginagawa sa Katoliko, nagpipinitensya, sinasaktan sarili. Labag po sa Diyos yun. Sa Biblia, labag yun. Pakinggan nyo sa Colosas 2, ganito ating mababasa sa versikulo 23. Ang mga bagay na iyay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Hindi naman mo yung katawan mo, sinugatan mo, mapapatawad ka sa kasalanan eh. Lalo pang madadagdagan ang kasalanan mo. Kasi yung pong kasalanan ng kahulugan sa Biblia niyan ganito. Sa unang Juan 3:4, ganito nakasulat. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan po pagsalangsang sa utos. Pagka nilabag mo yung utos, nagkakasala ka. Eh ano po ba utos ng Diyos? Pakinggan nyo sa 19 ng Levitico. Pakilagay sa screen. 28. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. Ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Kahit nga lang tatuan mo yung sarili mo, bawal eh. Kudlitan mo, bawal eh. Eh yung pampahirapan mo. Ang may-ari niyan ang Diyos eh. Iniingatan nga ng Diyos yan, sinisira lang natin eh. Tingnan ninyo ang Diyos, binlagyan tayo ng tinatawag sa katawan na yung defense mechanism. Yun po ang tawag sa siyensya, yung immune system. May panlaban tayo. Bawa, nahigup mo o nasinghot mo yung mikrobyo o virus. Nandito pa lang yun sa may nasal cavity na kung tawagin yung mga sinuses dyan. Hahatching ka na ng hahatching. Sisipunin ka. Kasi yung effort ng katawan, ilabas yun eh. Kaya sisipunin ka para lumabas yun eh. Kung meron diyang marumi, para lumabas yun. Kung merong mikrobyo, para lumabas. Ang katawan po natin, merong defense mechanism, yung ating immune system. Ngayon, ano ibig ko sabihin? May pandepensa ang katawan natin. Dahil gusto ng Diyos maingatan yung ating katawan. Binigyan tayo ng depensa. Meron tayong panlaban sa mga mikrobyo, mga sakit. May ginagawa ang katawan. Halimbawa, merong pumasok na virus. Ang virus po at saka bacteria, nabubuhay po yan sa normal temperature eh. Ngayon, pagka mataas po ang temperatura, pag mainit, namamatayan. Kaya tinyo pinakukuluan natin yung mga bagay na dapat pakuluan para mawala yung mikrobyo. Ang katawan, pagka may pumasok na mikrobyo, may infeksyon, patataasin ng katawan ng kanyang temperatura, kaya tayo nilalagnat eh. Yun pong lagnat, hindi po masama yun per se. Panlaban ng katawan yung para mamatay yung bakterya at saka yung virus. Tingnan niyo yung mga bakuna, yun inilalagay sa ref yun eh. Kasi gusto nila yung malamig eh. Pagka mainit, mamamatay sila, hihina. Kaya ang panlaban ng katawan, pag may infection, may viral infection o bacterial infection, pinatataas ng hypothalamus yung ating temperatura kaya tayo nilalagnat. Para wag masyadong makarami yung bakterya, wag masyadong kumalat. Yun po ang defense mechanism ng katawan. Meron na tayo diyang natural na pansanggalang sa katawan. Dahil gusto ng Diyos, maingatan niyang katawan. Pakinggan niyo po sa unang Tesalonica 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto ng Diyos, maingatang buo yung katawan, kaluluwa at espiritu. Tapos sisirain mo. Tanyo, kalukuhan yung tinuro sa atin, biro mo kukuha ka ng panghampas, hahampas-hampas kang ganun. Sa Pampanga, sa amin, merong panghampas yung mga tansa na, igaganon doon sa, nagdudugo. Yun po, maling-mali na aral ng Katoliko. Para ka raw mapatawad, parusahan mo katawan mo, hindi po. Ang pagpapatawad sa kasalanan nakukuha sa pagsisisi. Pananalangin, pagpapatawad. Bawa, may nagkasala sa'yo, magpatawad ka para ikaw naman patawarin din ng Diyos. Marami pong remedyo para tayo mapatawad sa kasalanan. Hindi po
ang sugat o pagpapahirap sa katawan. Maling-mali po yun. Kaya alam nyo, kung ako Katoliko, siguro magbasa kayo ng Biblia. Magbasa lang po kayo, matutuwid ang ating paniniwala. Ayun. Kaya kailangan po salita ng Diyos ang ating pag-aralan, Biblia. Tingnan ninyo, nagpapahirap mo yung katawan mo, mali naman pala ginagawa mo, kasalanan pa sa Diyos. Kasalanan po yun. Wala pong bata si Kristo yung katawan mo, pahirapan mo. Wala po. Maraming salamat po. Salamat po.